hina-harvest ni Kuya ay bunga ng palm tree. Kailangang matalas ang gamit niyang panungkit upang makuha ito. Marahil ang iba sa atin ay ngayon lang nakakita ng alien-looking na bungang na ito. Ngunit hindi natin alam na ginagamit o kinukonsumo na pala natin ito araw-araw. Dahil ang pangunahing produkto na nakukuha sa bungang ito ay cooking oil na higit na mas mura sa ibang source ng cooking oil. May mga pagkakataon na mas nagiging malalaki at mabibigat ang mga kumpol ng bunga. Kaya gumagamit sina Kuya ng iba't ibang teknik sa pagbubuhat upang mas mapadali ang trabaho. Ngunit kahit sanay na sila, hindi pa rin maikakaila kung gaano ito kabigat. At mukhang sarap na sarap si Kuya habang inunguya ang bunga ng palm. Ito naman ay isang traditional oil extractor. Satisfying tingnan ng bawat piga at pagdaloy ng oil. Ang palm oil ay isang uri ng vegetable oil na nagmumula sa bunga ng oil palm tree o Elias guineensis na orihinal na matatagpuan sa West Africa at karaniwang tumutubo sa mga rehiyong may humid na tropikal na klima. Kabilang ito sa pamilya ng Ericaceae, isang malaking grupo ng mga halamang palm na laganap sa mga tropikal na lugar. Tulad ng ibang oil crops, ang bunga ng palm ay pinipiga o dinudurog upang makuha ang vegetable oil at iba pang produkto. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 85% ng global supply ng palm oil ay nagmumula sa Indonesia at Malaysia at itinuturing itong most produced vegetable oil sa buong mundo. Samantala, sa Pilipinas ay patuloy ding lumalawak ang industriya ng palm oil. Binisita natin ang isang supermarket dito sa amin sa Cagayan de Oro at makikita natin sa video kung gaano kalalaki ang diferensya ng presyo ng palm oil kumpara sa coconut oil. Mas mura ito ng malaki kaya ito ang kadalasang mas abot kaya para sa marami. Bakit nga ba napakamura ng palm oil kumpara sa ibang cooking oils? Isa sa pangunahing dahilan ay ang mataas nitong ani kada ektarya. Ang palm trees ay kayang mag-produce ng mas maraming langis kumpara sa soybean at sunflower kaya mas mababa ang production cost nito. Dahil dito, nananatiling abot kaya ang presyo ng palm oil kahit patuloy ang pagtaas ng demand. Kaugnay nito, maraming processed food ang gumagamit nito bilang sangkap. Sa katunayan, sinasabing ang bawat isa sa atin ay nakakakonsumo ng humigit kumulang 8 kilo ng palm oil kada taon. Karaniwan din itong ginagamit dahil sa preservative qualities nito, kaya mas tumatagal ang shelf life ng mga pagkain tulad ng chocolate at ice cream. Ginagamit din ito sa cosmetics at sa personal care products dahil sa taglay nitong vitamin E at antioxidants na sumusuporta sa kalusugan at proteksyon ng balat. Ngunit kasabay ng paglago ng industriya, ang paglawak ng mga plantasyon na nagdudulot ng pagkakasira ng natural na tirahan ng maraming hayop. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring maapektuhan ng expansion ng oil palm plantations ang 54% ng threatened mammals at 64% ng threatened birds sa buong mundo. Isa sa mga pinakaapektado ay ang Bornean orangutan. Bawat taon, tinatayang 1,000 hanggang 5,000 na orangutan ang namamatay sa palm oil concessions ayon sa orangutan.org. Bukod pa rito, sinasabi ring may masama itong epekto sa kalusugan. Dahil sa mataas na saturated fat ng palm oil, maaaring tumaas ang panganib sa sakit sa puso kung susobrahan ang pagkonsumo nito, lalo na sa mga taong hindi healthy ang diet at lifestyle. Kaya naman may mga panukalang palitan ng palm oil ng ibang oil crops. Ngunit hindi ito simpleng solusyon. Kung papalitan ito ng ibang pananim, kakailanganin ng mas malaking lupain upang makagawa ng parehong dami ng oil na maaari ring magdulot ng mas malawak na epekto sa kalikasan. Bukod pa rito, milyong magsasaka sa buong mundo ang umaasa sa palm oil industry para sa kanilang kabuhayan. Kaya para sa marami, ang tunay na hamon ay hindi ang tuluyang pagtigil sa paggamit nito, kundi ang paggawa ng mas responsable at sustainable na paraan ng produksyon. Ikaw ka-awesome, palm oil po ba ang gamit ninyo sa bahay? This is Sir Kuya Dowell from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!